A blessed day to everyone. I am Alyssa Sendon and welcome again to day 199 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. And today is June 17, 2026. And yung title ng devotion natin na ito ngayon ay God is our greatest good. So yung character natin ay si Prophet Joel. And he is a prophet God used to tell Judah to repent. And yung main message niya sa kanyang aklat na isinulat or the book of Joel is repent before the coming day of the Lord. So this is the judgment day. And for our scripture again, scripture for today, ito ay mababasa natin sa Joel chapter 1. And it says, the word of the Lord that came to Joel, the son of Pethuel. Hear this, you elders. Give ear, all inhabitants of the land. Has such a thing happened in your days or in the days of your father? Kumbaga, nangyari na ba ito sa araw nyo or nung araw pa ng mga ninuno nyo? Verse 3, tell your children of it, and let your children tell their children and their children to another generation. Verse 4, what the cutting locust left, the swarming locust has eaten. So prophecy ito, what the swarming locust left, the hopping locust has eaten. And what the hopping locust left, the destroying locust or locust has eaten. So, dito sa verse 4, it means parang per batch, mayroong dadating na locust. Yung parating na ito, sisira sa pamumuhay ng mga tao. And this is perhaps the sign of the Lord's coming and calling for repentance. And now, para sa ating katuruan, number 1, God sent locusts to a stiff-necked people. So, stiff-necked people, sila yung mga hindi kayang lumingon sa Panginoon para magsisi. And God sent locusts sa kuna para sila ay makaalala. And pangalawa, God calls people for repentance. So, yung mga nauna or yung mga sakuna in their times, applicable din even in our times, those are called for national repentance sa buong Judah. Kung babasahin natin ang pagkilos ng Diyos sa Biblia, parang pinipilit niya yung sarili niya na natanggapin siya or magsisi yung mga tao, yung kanyang bayan. And it is because pahal niya ang kanyang mga nilikha. Alam ng Diyos na walang exemption kapag dumating yung araw ng paghuhukom. And sa panahon na yon, again, pag dumating yung paghuhukom na yon, hindi natin kaya iligtas yung ating mga sarili. Kaya pilit niyang tinatawag ang mga tao para magsisi na. Kaya for point number 3 natin, God is the greatest good of His people. Sa sobrang pagmamahal sa atin ng Diyos, He always give us the greatest good. Pinakamainam. Perhaps itong locust na sa paningin natin na napaka-destructive o distraction yung dating sa atin, but the purpose of the Lord was so good. At kayang-kaya niyang ibalik kayang-kaya ibalik ng Panginoon ang mga nawala sa atin dahil doon sa tragedy na yun, sa sakuna na yun, only if we truly come to repentance. And now, para sa ating application, number 1, listen to God through what He sent into your life. Pakinggan mo ang Diyos gamit ang mga pinapadala niya sa buhay mo. Ask God's Spirit to help you discern. Halimbawa, yung mga problema. Marahil you are stiff-necked person na rin, so God send you a problem that help you remember Him. And even sa mga smallest problem sa ating buhay. And hindi lang naman ito sa isang sitwasyon. Maaring magpadala rin ng Diyos ng tao, yung mga wise people around you. And pangalawa, pray that God would heal our country from locust or locust. Again, yung locust sa buhay natin maaring mapinsala. But God can restore what He removed to us or ginawa sa atin ng problema ngayon. Dito nga sa 2 Chronicles chapter 7 verse 13 to 14, it says, sabi dito ng Lord, when I shut up the heaven so that there is no rain, or command the locusts to devour the land, or send pestilence among my people. So this show us na nasa kamay talaga ng Panginoon ang lahat ng desisyon. Kayang-kaya niya
patigilin ng ulan kung gugustuhin niya, magpadala ng mga sakuna kung gugustuhin niya, at kaya niya rin ito patigilin. Sa verse 14, if my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. So, ang Diyos talaga, maawain, mahabagin, graceful ang Lord natin. And pangatlo, always return to God for He is our greatest good. Dito nga sa Joel chapter 2 verse 12 to 13, sinabi ng Panginoon, gayon man, magbalik loob kayo sa akin ng buong puso. So sa book of Joel, lagi itong binabanggit. May pag-aayuno, pananangis, at pagdadalamhati. Magsisi kayo ng buong puso at hindi pakitang tao lamang, tulad ng pagpupunit ninyo ng inyong mga damit. So ito kasi yung ginagawa sa Old Testament ng mga tao. Every time they grieve, pinupunit nila yung kanilang mga damit. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos sapagkat siya'y mahabagin at mapagmalasakit, hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. So kahit gaano pa kabigat yung sinanagawa mo, lumapit ka lang sa Diyos at magsisi ka. Naghuhunos, dili siya at hindi itinutuloy ang kanyang parusa. So, this verse telling us also about asking forgiveness. We say sorry not to be forgiven, but for repentance. Hindi para tayo mapatawad, kundi tayo magsisi sa mga maling nagawa natin. When we say repentance, ito din yung pagtalikod mo at hindi na pag-ulit. So again, we ask for forgiveness, hindi lang para patawarin tayo, kundi tayo ay magsisi. And for our reflection, in what ways can suffering draw us closer to God? And ayun naman po for this devotion. Before we finally end, let's have a short closing prayer. And let's pray everybody. Heavenly Father, we thank you for your loving character, Lord God, for your graceful and for your wisdom, Lord God, na binibigay mo sa amin, Lord. And we thank you, Lord God, dahil through you, Lord God, nauunawaan namin, through your words, nauunawaan namin, Panginoon, yung mga dapat pagsisihan namin, Panginoon, na yung pagpapakumbaba namin sa harapan mo, Panginoon, ay napakahalaga, Panginoon, lalo na ang maghingi namin ng kapatawaran at repentance, Lord God. Lord, we ask for your guidance, Lord God, in our life, Lord God. Hindi namin kayang sumunod sa inyo, Panginoon, kung hindi nyo kami aalaw at gagabayan, Panginoon. Ikaw nawa ang manguna sa aming mga buhay, Panginoon. At tulungan mo kami na mapakita si Jesus Christ to our life, Lord God, and point other people toward Jesus Christ, Lord God. Help us with your Spirit, Lord, and guide us. Fill us with what we truly need, Lord God, through your graceful hands, Lord God. Thank you, Lord, again. In Jesus' name, I prayed. Amen and amen and amen. At ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. And I pray na sama-sama sana tayong lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.